sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Kumusta po kayo? Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Theo Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ang daming mga mainit na balita. Ang init-init! Ngayon po ay araw ng Martes, 11 ng buwan ng Marso. Mainit ang panahon, mainit pa ang ating mga balita. At sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto pagdating sa NAIA kanina umaga dahil sa kasong crime against humanity. Dating Pangulong Rodrigo Duterte umalma sa pag-aresto, tinawag itong illegal detention. Pag-aresto kay dating Pangulong Digong, mas masahol pa sa martial law. Ayon naman sa kanyang live-in partner na si Hanilet Avancenia. Pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, iligal at may motibong politikal. Dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Kaliwata ka ng mga protesta inilunsad. Kasunod naman ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Hustisya sa mga biktima ng tokhang isinisigaw. Villamor Air Base dinagsa ng mga vlogger at mga Duterte supporters. Ito pa mainit na balita mga misis. Meralco may pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan na Marso. Wildfire sumiklab sa kabundukan ng Zambales, pag-apula sa sunog, pahirapan. Moro Islamic Liberation Front pumalag naman sa pagkakatalaga ng Bangsa Moro Transition Authority members, lalo na ang kapalit ng kanilang chief minister. Mga sangkot sa tanimbala sa NAIA kinilala, 2 complaint hotlines inilabas ng DOTR. Flash Report. Flash Report! Bago ang detalye ng ating mga balita, narito muna ang report ni Henry Uri, Vice President. Inday Sara Duterte Carpio dumating na rin sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Ang detalye mula kay Aris number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Halos wala pang kalahating oras na yun nang lumapag dito sa NAIA Terminal ang pangalawang Pangulo mula sa bansang Hong Kong. Sakay ng PR319, lumapag ito sa paliparan ganap na alas 3:21. Ang pangalawang Pangulo ay wala pa namang impormasyon kung magtutungo ito ngayon sa Villamor Air Base. Sabagat batay sa kanyang statement na pinadala sa atin Deo, ay kasama niya galing Hong Kong ang kanyang mga anak at ito muna ang kanyang inuuna. Magkakaroon ng kalinawan kung siya ay pupunta bago mag-dilim sa Villamor Air Base. Makalipas lamang ang mga ilang oras sapagkat sa mga sandaling ito ay kasama pa ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga anak. Wala pa rin dayo na official na statement si First Vice President Sara Duterte hinggil sa kinasapitan ng kanyang ama na ngayon ay nasa isang pasilidad nga dyan sa Villamor
Air Base kasama ang kanyang mga abogado na si Attorney Salvador Mejaldea, kanyang dating Executive Secretary, at ang abogado niya na si Attorney Martin Delgra, at ang kanyang kaibigan si Attorney Fred Lim, at ang may bahay niya na si Hanilet Abansenia, at ang kanyang anak niyang si Kitty Duterte. Kung diretso, maya-maya lamang ang Vice President sa lugar kung saan naroon ng kanyang ama, yan ay ating matutunghayan agad dito sa ating istasyon, Leo. Henry, meron din bang arrest warrant laban sa Vice President dahil pati siya ay idinadawit din sa extrajudicial killings? Batay naman, Deo, sa kanyang opisina at sa kanyang mga tauhan at doon sa mga ibang source natin mula sa Duterte family at sa Office of the Vice President, ay wala naman silang natutunugan na anumang warrant of arrest na naka-address partikular sa pangalawang Pangulo. Okay, maraming salamat, Henry. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye na ating mga balita, inaresto na nga kanina umaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, ICC, laban sa kanya sa crimes against humanity kaugnay sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa kumpirmasyon ng Presidential Communications Office, inihain ng isang Prosecutor General mula sa International Criminal Court ang arrest warrant sa dating Pangulong Duterte paglapag niya sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong. Mula sa NAIA ay dinala ang dating Pangulo sa 205th Airlift Wing sa Villamor Air Base sa Pasay City kasama ang kanyang partner na si Hanilet Abansenia, anak na si Veronica Kitty Duterte, at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Pero mariing pinabulaanan ng kampo ng dating Pangulong Digong na may warrant of arrest na isinilbi at tinawag na illegal ang pag-aresto at detention sa dating Pangulong Digong. Samantala, kinuwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang legal na basehan ng pag-aresto sa kanya matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa dating Pangulo, dinala siya ng mga otoridad sa Villamor Air Base nang hindi niya kusan loob, kaya dapat magpaliwanag ang mga ito sa umano'y deprivation of liberty. Giiti Duterte, dapat ipaliwanag sa kanya kung ano ang legal basis ng detention at kung ano ang batas na kanyang nalabag at krimen na kanyang nagawa. Narito ang bahagi ng pahayag ng dating Pangulo. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Ang dating Pangulong Duterte, sobra pa sa martial law ang ginawa sa kanya. Ito naman ang reaksyon ng common law wife ng dating Pangulong Duterte na si Hanilet Abansenia sa exclusive interview ni Henry Uri. Ayon kay Abansenia, walang ipinakitang arrest warrant para sa dating Pangulo nang dumating ito sa NAIA. Tinawag ni Abansenia na illegal detention ang ginawa sa dating Pangulo nang dumating sa bansa. Ayon kay Abansenia, walang pinayagang makapalit sa kanya at sobra pa sa martial law ang ginawa sa kanya. Kinumpirma rin ni Hanilet Abansenia na nasa loob ng 205th ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Narito si Hanilet Abansenia. Ano na ito, sobra pa sa martial law. Tatay niya nag-announce ng martial law. Ito walang announce. Walang right to
ano niya, yung legal assistance na yung ano niya, ayaw mag-assist. Tapos walang warrant. Legal detention na ito. Samantala, nagkagulo na ang mga abogado at ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumating ito sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Vic Rodriguez, sinabi niya na hindi na nila nakita at nalapitan ang dating Pangulo pagdating, maging ang kanyang personal na physician. Ayon kay Rodriguez, walang maipakitang warrant ang mga pulis nang kunin si Duterte, kaya patuloy pa silang nangangalap ng impormasyon upang makagawa ng kaukulang aksyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Rodriguez. Walang maipakitang warrant. That was the first thing that the lawyers demanded to show on what strength he is being detained or taken away. Walang maipakita. So kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino itong sitwasyong ito. Punong-puno ng pagtatago, pagtatakip, walang nakakaalam. Salat ang sambayan ng Pilipino sa information. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na galing nga sa International Criminal Court ang arrest warrant na isinilbi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon nga sa Presidential Communications Office, PCO, kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pagalapag sa NAIA ni Pangulong Digong mula sa Hong Kong, isinilbi nga sa kanya ng Prosecutor General ang ICC notification para sa kanyang di umano'y crimes against humanity. Tiniyak naman ng opisyal ng Philippine National Police na may suot na body cameras ang mga nagpatupad ng arrest warrant laban sa dating Pangulo at sinabing walang pag-abuso sa pag-aresto sa kanya. Samantala, may legal at diplomatikong tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling ipatupad ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Team, kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas ay nananatili tayong miyembro ng Interpol at may obligasyong sumunod sa international protocols. Ayon kay Chua, humingi ng tulong noon ang gobyerno sa Interpol sa paghahanap at pagbabalik sa bansa ni Alice Guo para maiharap sa mga hearing ng Kamara at Senado at ngayon ay nasampahan na ng mga kaso. Naritong bahayag ni Chua. Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito. Dahil kung tayo po ay nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo. Kasi miyembro po tayo nito. Tiniyak ni Chua na nakahanda ang House Prosecution Panel sa development tungkol sa ICC at kung makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Illegal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman pinahayag ni Lorraine Badoy, dating spokesperson ng NTF-ELCAC. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Badoy na pagpapakita ng Marcos administration ay isang pasista at diktador. Kung kaya man itong gawin ng Marcos administration, kahit dating Pangulong Duterte, kaya din itong gawin sa mga ordinaryong mamamayan. Narito si Lorraine Badoy. Kasi wala namang warrant of arrest, walang dokumento, walang kahit na ano. So ngayon, nagpakita na naman ng muka ang Marcos administration, si Bongbong Marcos. Nagpakita na naman kung sino siya, pasista, diktador. Matakot na tayong lahat.
Teka muna, hindi si Lorena Bado yan. Parang si Hanilet yan na kaya. Abansenya yan, ha? Ayan, pakicheck ka. Samantala, naniniwala si Badoy na politically motivated ang pag-aresto sa dating Pangulong Digong. Sinabi pa ni Badoy na gumagawa lamang ng gulo ang administrasyon para makalimutan ng isos manoy napakurap sa isyu ng national budget. Samantala, kaliwat ka ng pagkilos ang inilunsad sa iba't ibang lugar kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay upang ipanawagan ng umano'y hustisya sa mga biktima ng mga duong war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Gayon din upang papanagutin ang dating Pangulo sa mga kasalanan nito. Sa loob ng Metro Manila, kabilang sa mga nagkasanang kilos protesta sa kani-kanilang lugar ngayong hapon, ang mga estudyante at guro ng UP Diliman sa Vincent Hall, PUP Santa Mesa, De La Salle University Manila, UP Manila at UST Manila. Simula alas 4 naman ngayong hapon ang magsimulang magmarcha ang ilang multi-sectoral group, drug war victims at mga abogado patungo sa Welcome Rotonda. Habang isang prayer vigil naman ang isasagawa bandang alas 5 ng hapon sa Ateneo de Manila University. Sa labas ng Metro Manila, ilang mga protesta rin ang ikinasa ng mga guro at estudyante sa Iloilo Provincial Capital, UP Mindanao, UP Los Baños, Amar Balibago sa Laguna, Cebu Fuentes Circle at Macom Square sa Baguio. Nagtipon-tipon din sa Villamor Air Base ang mga supporters ng dating Pangulong Digong Duterte, kasama na ang maraming mga vloggers. Sa panayam ng DZRH, ilan sa kanila ay nagsasagawa ng coverage para sa pagbabalik ng dating Pangulo sa Pilipinas at para sa kanilang vlog. Kabilang sa kanilang sinisigaw ay hindi umano makatarungan ang pag-aresto sa dating Pangulo at pagsisimula na raw ito ng pagbabalik ng martial law. Bukod dito ay nagpatugtog din sila ng Bayan Ko habang bitbit ang isang miniature ng dating Pangulong Duterte. Samantala, wala pang natatanggap na direktiba mula sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Manalo, kailangan munang tingnan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Tumanggi namang magkomento ang kalihim kung ano ang magiging role ng DFA sa issue dahil wala umanong kahit anong ugnayan o contact ang ahensya simula nang umalis ng bansa o ang bansa sa membership sa Rome Statute. Nagpaliwanag naman ang Philippine Air Force kung bakit sa Villamor Air Base sa Pasay dinala ang inarestong dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Bona Castillo, normal lamang na dalhin sa secured military base ang mga important personality na kinakailangan ng air movement. Pero hindi kinumpirma ni Colonel Castillo kung ililipad ba ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa mula sa headquarters ng Philippine Air Force sa Pasay City. Dinala sa Villamor Air Base ang dating Pangulong Digong matapos salubungin ng Interpol at PNP CIDG sa NAIA Terminal 3 kung saan siya bumabaha galing sa isang kampanya o event sa Hong Kong. Tiniyak ng militar na mananatili itong profesional sa gitna ng pag-aresto ng International Criminal Court o ICC sa dating itong Commander-in-Chief na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, susunod sa chain of command ang kasundaluhan at mananatiling kaagapay ng kaukulang ahensya ng pamahalaan. Handaan niyang umasiste ang AFP para panatiling mapayapa ang proseso ng ICC arrest na pinangungunahan ng Interpol sa tulong ng Philippine National Police. Narito ang pahayag ni Padilla.
AFP adheres to the chain of command and we remain focused on our mandate. However, together with the appropriate law and government agencies, we stand ready to reinforce efforts to uphold national security and stability when necessary. Bago ang pag-aresto ng Interpol, nakaladkad sa bangayang politikal ang AFP nang magpalitan ng patutsada sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, nasa military base ng Air Force sa Villamor si Duterte makaraang salubungin ng Interpol at CIDG sa NAIA Terminal 3. Samantala, gwardyado ngayon ng Headquarters Support Service ang tapat ng Philippine National Police Custodial Facility sa Campo Crame, kung saan dinadala ang mga high-profile personalities na inaaresto ng pulisya. Nakapwesto na rin ang Civil Disturbance Management Units o mga anti-riot police mula sa iba't ibang lugar at pumasok dito sa PNP Oval na karaniwang landingan naman ng helicopter na lumalapag sa Campo Crame. Pero wala pang kumpirmasyon ng otoridad kung dadalhin nga ba ang dating Pangulong Digong sa Campo Crame mula sa Villamor Air Base. Nauna na ipiliwanag ng PNP na kahit hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas, tungkulin pa rin itong tumulong sa Interpol bilang member ng police unit, bagay na nangyari na ngayon, Marso 11. Tagumpay sa matagal ng panawagan ng mga Pilipino na justice and accountability ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kina House Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, patunay na no one is above the law ang pagkakaaresto kay Duterte. Sabi ni Gonzales, malinaw din na mensahe na hindi tinotolerate ng ICC ang crimes against humanity at dapat papanagutin ang mga sangkot sa extrajudicial killings. Git ni Ortega, walang expiration date ang pagkamit ng hustisya, kasabay ng paalala sa dating Duterte administration na hindi permanente ang culture of impunity o hindi napapatawan ng parusa ang mga nasa likod ng karahasan. Paliwanag ni Ortega, ang desisyon ng ICC ay base sa mga ebidensya at hindi politika. Ito rin anya ay usapin ng justice, accountability at paggalang sa karapatang pantao. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Naku, bad news sa mga misis. Ang Manila Electric Company ay magtatas daw ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Samantala, Moro Islamic Liberation Front pumalag naman sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal at miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Wildfire sumiklab naman sa kabundukan ng Zambales. Pag-apula sa sunog, pahirapan dahil malakas ang ihip ng hangin. At mga sangkot naman sa tanimbala sa NAIA, kinilala na. Ito ay kinilalang tatlong babae. Ito ay sina Screening Officer Charmaine Sadam, Screening Officer Jobel Abisamis, at Gia Ann Saturos. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, ang bilis ng oras, alas 4:31. Ganap ng alas 4:40. Ang iinit naman ng ating mga balita, Kuya Pong Makatangay. Magkakagulo ba? Sana wag naman. Ayan. At ililipad ba ang dating Pangulong Digong sa ibang bansa? Bakit dinala sa Villamor Air Base? Malalaman po natin ang balita niyan sa ating mga reports
Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Boy Gonzales. Abay, may abogado na ang dating Pangulong Digong na pumunta sa Supreme Court. Magpa-file ba ng TRO? Ayan. Pero bago yung mainit na balita, Boy Gonzales Lacuna, ha? Sandali nga lamang babati nga muna ako na happy birthday. Pampakalma lang, Lakay. Pampakalma, baka magpainunta ng Emperador Coffee Brandy si Mayor Tito Ojeda. Oy Tito, Mayor, happy birthday, ha? At advance happy birthday kay Congressman Ador Plato ng Bulacan. At dating Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas. At happy birthday din kay Kuyang Edward David. Namimiss ka na ng mga taga-Kalaw, ha? Happy birthday Kuyang Edward David. At ganoon din si Brad James Reyes ng TLK. Happy birthday din kay Kuyang Jun Cornell, Weng Ferulino, Kuyang Rex Luna at Willie Buboy Consolar ng Imus Cavite. Happy birthday din sa mga piloto. May mga nakikinig sa ating mga piloto, ha? Piloto ba to ng Philippine Air Force? Piloto ng Cebu Pacific. Happy birthday pala ito, ha? Happy birthday din ko yung Brix Quejada at sa mga pilots ng Cebu Pacific na nanonood sa atin ngayon, mga birthday boys. Captain Maralit, Captain Mananghaya at Captain Mirambil. Mula kay Colonel Batalya at mula sa United Nations. Ba taga United Nations ang bumati? United Nations sa Africa. Wow. At binabati natin si Kuyang Colonel Frederick Sales. Nanonood sila ngayon sa Basilan Province. Ayan. Diyan sa Juan Alano Lads 137 at mula kay Kuyang Bong Lanzar. At eto batiin natin ito, ha? Kasi 35th wedding anniversary, ha? So sweet. Sino yung Lakay? Yes. Aba si Doktora, si ating. Happy 35th wedding anniversary ating Doktora Cherry Makatangay. At Kuyang Pong Makatangay. Ba? Saan ba ang celebration? At binabati natin ang administrator ng National Dairy Authority sa kanilang 30th anniversary. Ayan, Administrator Attorney Marcos. Kala ko Ferdinanda. Marcos Antonio Andaya. Ayan. 3 dekada ron na pagsuporta sa dairy farmers at industriya ng gatas. Eto na ang mga mainit na balita mula sa Malacanang. Ay, teka muna, ha? Abay, dyan muna sa Supreme Court. Abay, si Secretary Bebot Bello ba ang nasa Supreme Court ngayon? Abogado ng dating Pangulong Digong nasa Supreme Court ngayon. Magpa-file ba ng TRO? Ayan, petition for TRO sa arrest warrant laban sa dating Pangulo? Aris number 29, Boy Gonzales. Please come in, Boy G. Boy. Sakay ang dumating dito si Atty. Torion, ang kumakatawa sa abogado ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa petition lakay. Ipinaharang ni Senadora Bato de la Rosa sa Supreme Court ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court sa petition for certiorari and provision na inahay ng kampo ng ni Duterte sa hiniling nila na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order at with preliminary prohibitory and mandatory injunction. Iginit ng sa petisyon na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil sa merong gumaganang legal system ang bansa na kayang mag-imbestiga at mag-prosecute ng mga krimen sa ilalim ng batas. Labag din anya ito sa saligang batas ang pagpahintulot ng ICC, investigator, Interpol at iba pang ahensya na pumasok sa bansa. Mag-imbestiga sa drug war at mag-issue ng warrant of arrest. Nagkaroon muna ng pag-abuso o grave abuse of discretion ng payagan ng gobyerno na imbestigahan ang drug war dahil sa umalis na ang Pilipinas sa Rome Station noong 2019. Batay sa prayer, hinihiling nila sa Corte Suprema na nakiso nga ang desisyon ng Supreme Court na pagdeklara
at pinagtibay na pagiging labag sa ligang batas ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Pilipinas. At pakinggan natin lakay si Atty. Torion. Tansinko of the Bureau of Immigration, Honorable Enrique Manalo in his capacity as Secretary of Foreign Affairs, General Romeo S. Browner in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Essentially, what is this petition all about? This is a petition which calls for the respondents to cease from cooperating with the International Criminal Court. On what ground? On the ground based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. If you note, we already filed our note verbal, and as a matter of fact, our written notice to the United Nations that we are no longer a party to the International Criminal Court as early as March 17 of 2018, and such withdrawal became effective on March 17 of 2019. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, it states that only matters which are under consideration by the ICC, which creates the probability that the ICC may retain its jurisdiction. But as early as 2018, what was opened was only a preliminary examination by the Office of the Prosecutor. It was not a judicial action. It was not sanctioned by then the pre-trial chamber of the ICC, and therefore Article 127, Paragraph 2 does not apply. And therefore... Yan lakay si Atty. Torion na nakahabol lakay alas 4:30 ang close ng Korte Suprema, pero alas 4:28 dumating itong abogado ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si May Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kaya lang tapos na ang en banc session ng Supreme Court ngayon. Ngayong araw ng Martes. Just in the nick of time daw sana lakay. Report mula sa Malacanang, Miss Thea, ano ang latest sa palasyo? Problemang legal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte huwag isisi sa gobyerno ayon kay Juan Ponce Enrile. I-detalye mo ang balitang yan, RH14 Left Narciso. Miss Left. Mr. Yalakay, hindi umano dapat isisi sa gobyerno ang problemang legal na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kanyang social media post, sinabi ni Enrile na hindi batas ng Pilipinas ang nagdulot ng problema ni Duterte. Ayon kay JPE, batas na ipinatutupad ng International Criminal Court ang dahilan nito. Payo ni Enrile sa mga abogado ng dating Pangulo, sikaping makakuha ng kopya ng ICC charges laban sa dating Pangulo para malaman ng mga ito kung bakit siya ipinaaresto ng ICC. Pagbibigay diin ng Chief Presidential Legal Counsel, walang kinalaman ang domestic law sa legal problem ni Duterte. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Reaksyon yan ni Manong Johnny. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala bang ano reaction niya? Statement? Wala pala kay maliban dun sa inilabas na statement ng palasyo kaninang umaga na nagkukumpirma nga dun sa warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Wala pa ulit karagdagang pahayag o impormasyon mula sa Malacanang. Ano ang wala bang balita sa Malacanang, Miss Let? Kung ililipad ba sa labas ng bansa ang dating Pangulong Digong? Bakit daw dyan dinala sa Villamor Air Base? Naku lakay, tahimik ang palasyo ngayon. Actually may press con dapat kami ng alas 11 kaninang umaga, pero hanggang sa mga sandaling ito ay naghihintay kami dahil walang abiso kung matutuloy ba, kung may inaabangan ba kami. Kaya naka-standby lang kami dito sa Malacanang. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Kaguluhan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dapat iwasan. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada. RS28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond.
Mayor, nanawagan ng kahinahunan si Senate Pro Tempore Jingo Estrada kasunod ng napaulat na, nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat lang manatiling kalmado ang lahat habang gumugulong ang legal na proseso. Iwasan ang gulo, pagpapakalat ng maling impormasyon at mga hakbang na lalo lang magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Para kay Estrada, dapat lang respetuhin at protektahan ang karapatan ng dating Pangulo para sa kanyang legal na hakbang. Matibay at gumagana umano ang ating justice system kahit naniniwala ito na dadaan sa tamang proseso ang lahat at alinsunod ito sa mga umiiral na batas. Dapat lang na manatiling matatag ang bansa sa panahon na ito at naharap tayo sa panibagong hamon. Kinalungkot din ng kanyang kapatid na si Senador J.B. Ejercito ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Napakahirap umanong umusad ang bansa sa ganitong sitwasyon kaya kanyang ipinagdarasal ang Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Dadpa. Samantala pala, abanggitin ko din lang, Mayor, na simula pa kahapon ay unresponsive ang kanya at naka-off na ang telepono ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula kahapon? Ito si RH. Kahapon pa nagpapalitan yung mga kasama natin dito sa Senate. Oo nga pala. Tawag sa kanya. Kasama si Senator yung kanyang telepono. Kasama nga pala si Senator Bato de la Rosa doon sa kinasuhan ng sa ICC. Yun na nga Mayor. At saka kahit man lang statement sana manggaling sa kanya. Kaya pala nung napansin nyo Mayor nung Sunday, hindi siya sumama sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Hindi na siya sumama doon maliban kila Senador Bongo. Yun at simula na nun hanggang kahapon ay hindi na tumakontak ang kanyang telepono ni Senador Bato de la Rosa. MIA ba tawag kapag ganun, Lakay? Missing in action. Oo. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hustisya sa mga pamilya ng libo-libong EJK victims. Idetali mo ang balitang yan, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Teya at Lakay, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang hakbang tungo sa katarungan para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa extrajudicial killings. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quad Committee, dahil sa development na ito, manunumbalik ang tiwala ng publiko sa justice system at malakas na mensaheng mananagot sa batas ang mga nagkakasala. Patunay din niya ito na no one is above the law. Dahil ang Duterte drug war ang nagbukas naman ng pintuan para sa culture of impunity sa hanay ng ating mga law enforcers. Naniniwala si Barbers na panahon na para magkilom ang ating bansa. At ang unang hakbang ay ang pagkilala sa mga pagkakamali ng nakaraan at ang pagbibigay naman ng hustisya sa mga biktima. Sa panig ng Makabayan Block, sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, may tuturing itong milestone sa matagal nang ipinaglalaban ng hustisya at katarungan ng mga biktima ng EJK. Ang sabi naman ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, ang pag-aresto ng ICC ay resulta ng ilang taon na pagsisikap pero hindi nawala ng tiwala dahil sa paniniwala na darating ang panahon mananagot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Neil Gregunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Philippine National Police kinalma ang publiko sarap ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Duterte. Mga tauhan ng pulisya ipinakalat sa iba't ibang lugar. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Kinalma ng Campo Crame, Lakay, ang publiko sa gitna ng proseso ng pag-aresto ng Interpol kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, pinayuhan ng PNP ang mamamayan na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka kaugnay ng pag-issue ng notisya. Kapatid na idinaan ng International Criminal Court sa Interpol itong pagpapadampot sa dating Pangulo, bagay na obligadong asistihan ng PNP kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC. Nagbabala ang PNP sa pagpapakalap ng fake news at inabisuhan ng publikong makinig sa impormasyon mula sa pamahalaan. Samantala, kaugnay ng mga pangyayari ngayong araw, nakakalat sa mga strategic na lugar ang 379 na pulis mula pa kaninang umaga sa NAIA Terminal 3. Ito'y para manamatiyak itong kaayusan sa gitna ng pagsisilbi ng Interpol notice. Dito sa PNP headquarters kung saan nanatili pa rin tayo sa oras na ito
ay normal pa o wala pang malaking paggalaw. Maliban na lamang doon sa ibinalita natin kanina na pagbakod ng Headquarters Support Service doon sa pinakatapat ng PNP Custodial Facility. Wala pa rin umanong impormasyon ng hanay. Kanina kausap natin ang Public Information Office kaugnay sa kung saan dadalhin ng Criminal Investigation and Detection Group at Interpol itong dating Pangulong narating ngayon sa loob ng Villamor Air Base sa Pasay City. Basta ang malinaw, kanina doon sa mga video na inilabas ng anak ng dating Pangulo na si Kitty ay mismong CIDG Director, Police Major General Nick Torre, nagbasa ng Miranda rights para doon sa pag-aresto kay former President. Habang si PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ay nakita rin ang presensya doon sa terminal o sa NAIA nang salubungin itong paglapag ng former president mula sa kanyang trip sa Hong Kong mula kahapon. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, QCPD nagpadala ng puwersa sa harap ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. I-detalye mong balita, RH5, Val Gonzalez. Val. Isang truck mula sa QCPD District Mobile Force Battalion at ang nakaparada ngayon dito sa harapan ng Veterans Memorial Medical Center o BMMC dito sa Quezon City. Puno ito ng mga uniform personnel. Bukod dito ay 3 pang unit ng Mobile Patrol Division ang nakapwesto naman sa gate mismo ng BMMC. Pero ngayon lamang Mayor at Ms. Teya ay sasakyan naman mula dalawang kalintulad na truck din mula sa Northern Police District Mobile Force Battalion ang biglang tumating dito sa harapan mismo itong gate, pinaka-gate dito sa North Avenue ng BMMC. Itong dalawang truck na puno rin ng pulisya na galing sa Northern Police District. Bukod pa dun sa dalawang sasakyan ng PNP na nakasunod dito sa dalawang sasakyan ng District Mobile Force ng NPD. So, sa ngayon ay hindi pa natin malaman dahil kanina ay sinubukan namin pumasok dito sa may pinaka main gate mismo ng Veterans Memorial Medical Center pero ay na magpapasok pa itong mga gwardiya at kami pinabalik palabas mismo dito sa harapan na ng PMMC. Ang pagdagdag ng bilang ng puwersa ng Philippine National Police ng NCRPO ay kasunod ng inilapas na pahayag nitong si dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa Villamor Air Base na aniya ay mari daw na dalhin dito si Pangulong Rodrigo Duterte sa Veterans Memorial Medical Center. Kanina ay ilang beses ko rin tinangka na makipag-usap sa matataas na opisyal ng QCPD pero wala pa silang inilalabas na kumpirmasyon kung anong dahilan kung bakit nagpadala sila ng ganito kalaking puwersa dito sa Veterans Memorial Medical Center na itong puwersang ito ay kabilang dun sa Crowd Disturbance Management Unit na nagbibigay ng seguridad pagka mayroong pagtitipon ang ilan nating mga kababayan. Wala namang iba pang grupo na nandito sa lugar na ito sa Veterans Memorial Medical Center. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, pwersa ng pulisya dinagdagan pa sa Villamor Air Base matapos namang dumagsa ang mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Arrest number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Ms. Teya, nagdagdag pa ng pwersa ng mga otoridad, particular na itong kapulisan ng Southern Police District o yung maging sa NCRPO at mga tauhan ng Philippine Air Force dito sa harapan sa pinaka-entrada ng Colonel Jesus Villamor Air Base Gate 1 at inaasahan din Lakay ang posibilidad na pagdating
ni Vice President Sara Duterte dito sa Villamor Air Base. Kung matutuloy lakay, kung dadalhin sa Veterans Memorial Medical Center ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay may possible na dito dadaan sa Gate 1 at meron ding posibilidad kung dadaan din ito sa may Gate 5 nitong VAB. So sa ngayon ay napakatindi ng seguridad, maging ang mga tauhan ng Philippine Air Force sa lakay. Hindi basta-basta na nakakapasok, isa-isang sinecheck kung sino-sino yung mga sakay ng sasakyan at maging yung isang colonel kanina ng Philippine Army ay verify kung ano yung kanyang pakay sa pagpasok dito sa loob ng Villamor Air Base. Samantala, habang yung nandito yung mga kapulisan sa harap ng Gate 1 na lakay, yung mga vloggers naman ng dating Pangulong Duterte ay nandito nagbablog sa ilalim ng NAIA X papuntang Nichols Interchange. So sa ngayon ay tahimik pa itong yung sitwasyon dito, pero yung seguridad ay pinaigting pa. Yan ang sitwasyon na RH27 Notigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Nasa ating linya po mabigan si dating Labor Secretary Meco Chairman Silvestre Bebot Bello III, isa sa mga abogado ng dating Pangulong Duterte. Secretary Bebot Bello, sir, magandang hapon po sa inyo, Secretary. Magandang hapon po naman, Apo Deo, at sa lahat ng nakikinig sa iyong napakagandang programa. At una-una po, Secretary Sir, ayan, kalmado po kayo, ha? Kumusta po? Kumusta po ang dating Pangulong Digong Duterte habang siya po ay nasa loob ng Villamor Air Base? Ayun na nga nang pinagtatampuhan ko, Apo Deo. Ako ang abogado niyan, hindi man nila ako inalaw na makita siya pagdating niya. So, samantala, nung nandun ako na mga 9:30, nagkita kami ni General Marbil. Sabi niya sa akin na pagdala kay former President sa Krame, doon sa Coster, pwede mo siyang samahan, sabi sa akin. Siyempre ako naman natuwa ako dahil he is aware of the right of the former President to his counsel. Yun pala, hindi man lang ako pinalapit sa kanya, hindi ko nakita. Hanggang ngayon, hindi ko nakita. They never allowed me to get near my client. Yun, So sa ganitong sitwasyon na kayo palang abogado ng dating Pangulo ay hindi pa nakausap ang inyong kliyente, so ano po ang legal action ng inyong kampo kayo mga lawyers ng dating Pangulo Secretary Bello, sir? Yun na nga, nagtitis lang tayo nalakay sa ganong treatment. Anyway, nung dumating naman si former President Duterte, kasama naman niya si dating Executive Secretary Bingbong Medialdea, at nakapasok naman yung kasama kong abogado niya, si Attorney Martin Belgra, at saka si Attorney Fred Lim, nakasama niya. Kaya sabi ko, okay na rin lang, nandun sila. Pero yun nga, ako na legal counsel on record, hindi nakalapit, hindi ko nakita ang aking kliyente. Nabigyan ba kayo ng kopya, Secretary Bello, sir, sa arrest warrant na ipinalabas po ng International Criminal Court? Yun pa nga lakay ang aking pinag-anoan, bakit hindi kami man lang binigyan ng kopya ng warrant of arrest? Kasi alam mo lakay, nagtataka ako, paano magkaroon ng warrant of arrest? Hindi man siya na-charge, hindi man siya binigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga charges against him. Di ba? Ganun ang proseso natin lakay. Opo. Pag may complaint against you, they will inform you of the charges against you and then ask you to answer. Di ba? And then after you answer, they will determine whether there is a prima facie case against you. At kung meron prima facie case against you, they file the case in court. And then the court will issue the warrant of arrest. Di ba ganun lakay? Opo. Dito, wala man lang information kung anong charges against him. So ano sa tingin nyo, illegal po ba itong arrest warrant na isinilbi sa dating Pangulo, Secretary? Ako lang hindi lang yun ang dahilan kung bakit illegal yung arrest warrant na yan eh. Kasi mismo si
Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na ang ICC has no jurisdiction over our government. Because to allow the ICC to have jurisdiction for us would be a infringement on our national sovereignty. At para natin tinatanggap na wala tayong effective justice system. Bakit ibang grupo pa ang mag-iimbestiga sa atin, hindi yung ating justice system dito sa Pilipinas? Siya mismo nagsabi yan, Lakay. Sinabi niya, it is an affront to our national sovereignty. Yun. Kaya ako umaasa na hindi papayagan ni President Marcos yan na makarating dito ang ICC. Hindi na tayo member dyan. Anong pakialam ng ICC na yan? Meron tayong sariling justice system. May Supreme Court Chief Justice tayo. Meron 12 justices tayo. May Court of Appeals Justices. May prosecutors. Bakit? Kung kailangan ICC, anong malay nila sa ating justice system? Pero vague po yung sinasabi ng Administration Secretary dahil ang sabi rin ng Department of Justice, ayan, bagamat walang jurisdiction ng ICC sa atin dito, ay pwede namang makipagtulungan kung ang arrest warrant ay isisilbi ng Interpol dahil meron tayong ugnayan sa International Police Secretary, sir. Bakit, Lakay? Is that an admission na they do not have the means of charging investigating our own president? Wala ba silang kakayahan? Kung may mga charges against our president, why don't they charge the president and then ask him to answer and then investigate? Bakit kailangan ibang bansa? Anong malay ng mga lintik na yun? Di ba? Mga foreigner yan eh. Why do I allow foreigners to interfere in our justice system? Gusto ba nila pupunta din magdadala tayo ng RTC dyan doon at imbestigahan yung kanilang lintik na Prime Minister doon? Tsaka isang example pa, gagawin ba ng ICC sa meron yung arrest warrant kay President Vladimir Putin at Prime Minister Netanyahu na Israel? Hindi nila kaya eh. Diba, pati si President Trump, pinaimbestiga ang ICC. Tapos you allow ICC to investigate our people? Nakaloko. Ewan ko anong klaseng pag-iisip yan. Kung ako lang si Chief Justice Yesmundo, I will protest. Kasi meron tayong justice system. Why do you allow other countries to interfere? Ayan Secretary Sir, ayan, meron tayong tinanggap na report dito. May dumating na chartered Learjet sa Villamor Air Base bound for The Hague, the Netherlands. Flight plan approved on diplomatic mission. Alam niyo po ba ito, Secretary Sir? Meron mo kayong balitang ganyan at may plano ba silang ilipad sa ibang bansa ang dating Pangulong Duterte? Meron na babalita pero it has not been verified. But nonetheless, Attorney Vic Rodriguez has filed a case in court for petition for habeas corpus. So, at saka meron din final sila Attorney Fred Lim sa mga counsel din ni Pangulong Duterte yung petition for prohibition with prayer for temporary restraining order. We prohibit them from bringing out former President Duterte. Actually, si Atty. Torion nandiyan na sa Supreme Court, Secretary, sir. Ayan, nag-file din siya. Meron tatlo yan. Si Atty. Torion, si Atty. Victor Rodriguez, at saka si Atty. Fred Lim. Yan. Have you tried reaching out, Sir Bebot, sa Malacanang kung paano kayo matutulungan ng Pangulo sa sitwasyon ng dating Pangulo ngayon? Kami naman, alam mo, si President Marcos at saka si former President Duterte, may pinagsamahan yan. Alam nyo naman yan, hindi ba? May unit team noon, unit team. Di ba? Kami naman ay umaasa na si Pangulong Marcos ay bibigyan ng tamang treatment ng ating former President. At siya mismo nagsabi na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba? Sinabi niya yan. They had no jurisdiction because to allow them to have jurisdiction in our country is to infringe on our national sovereignty. Yun ang exact word ni President Bongbong Marcos. Hinangaan ko sa dyan, Lakay. Opo.
May karamdaman ang dating Pangulong Duterte, Secretary Bello, sir. Ayan, papayag po ba kayo na ilipad ang dating Pangulo sa The Netherlands kung sakasakali? Hindi nga lakay. That's why meron ng petition for prohibition, may petition for habeas corpus. Habeas corpus, ayan. Oo, yun, Okay, so Secretary Sir, so nasaan po kayo ngayon? Nakaabang ba sa Villamor Air Base? Doon lang. Siyempre, nandun ang kliyente ko na kayo. Oo. Ayan. Si Secretary Bingbong Mejaldayan, nandun ba sa tabi ng Pangulong Digong sa Villamor Air Base? Nandun din. Nandun din si yung taga-Davao na lawyer din niya, yung kasama Martin Delgra. Attorney Martin Delgra, yan. Okay. Okay, Secretary Bebot, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat din, Lakay, and thank you again. Mga kaibigan, isa sa mga abogado ni dating Pangulong Digong, former Labor Secretary, Justice Secretary, dating MECO Chairman Silvestre Bebot Bello III. So, may petition for TRO at writ of the habeas corpus. At yan na po, mabigyan ng kabuhating init na balita natin. Sana po ay wala namang mangyaring gulo. Correct. Kaya't magmatsyag na lang po tayo at huwag lang manggatong. Yun! Ayan, huwag na tayong manulsol, mga kaibigan, ha? Hintayin na lang po natin kung ano po ang mangyayari sa dating Pangulong Digong Duterte. At ayan ang kaban natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Magpapatuloy po ang mahabigan nating mga balita at update sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte sa ating programang mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat.